Isa pong komedyante ang nagtangkang magpakamatay. Muntik nang tumalon mula sa ikanim na palapag ng isang hotel ang komedyan na si Kuya Jobert. Meron nga kaninang tatlo ron habang paano ko Kaya umakyat ako kasi napuntahan niya na sa kwarto. Narinig ko sa telepono, akitin niyo na yan. Akit na sila. Mula sa kahirapan, sakit, pagkakalugmok, hanggang sa muling pagbangon, hindi lahat ng taong nagpapatawa ay masaya ang naging buhay. May mga tao na sanay nating nakikita, na laging tumatawa, laging nagpapasaya, laging makulit, laging may energy. Pero sa likod ng bawat ngiti, may mga sugat na matagal itinago. Isa na rito si Jobert Austria, o mas kilala ng marami bilang Kuya Jobert. Sa unang tingin, isa lamang siyang komedyante na mahilig magpatawa sa telebisyon at social media. Pero kung babalikan ang kanyang naging buhay, malalaman mong hindi biro ang mga pinagdaanan niya. Mula sa pagiging batang ipinaampon hanggang sa mga panahong halos mawalan siya ng direksyon sa buhay. May panahon ding nalulong siya sa maling bisyo. May panahong halos sumuko na siya at may panahong akala ng marami tuluyan na siyang mawawala. Pero sa kabila ng lahat, nagawa niyang bumangon. At ngayon, patuloy pa rin siyang lumalaban sa buhay. Ito ang kwento ng buhay ni Kuya Jobert Austria. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang videong ito, kaibigan. Huwag mo na rin kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong dekada 70, isinilang si Jobert Austria sa isang pamilyang hirap sa buhay. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, katulad ng maraming ordinaryong Pilipino noon, lumaki siyang puno ng pangarap. Pero habang bata pa lamang siya, isang napakasakit na pangyayari agad ang sumubok sa kanyang pagkatao. Ayon sa mga naibahagi niya sa kanyang vlog at interviews, ipinaampun siya noong sanggol pa lamang siya dahil sa matinding kahirapan ng kanyang tunay na pamilya. Isipin mo iyon, bilang isang sanggol, wala ka pang alam sa mundo, pero kailangan ka ng bitawan ng sarili mong ina dahil wala silang kakayahang buhayin ka. Hindi ito madaling tanggapin at habang lumalaki si Jobert, unti-unti niyang nararamdaman ang kakulangan ng isang tunay na pamilya. May mga tanong siyang kinimkim sa mahabang panahon. Sino ba talaga ako? Bakit ako iniwan? May mali ba sa akin? Mga tanong na kahit tumanda siya, dala-dala pa rin niya. Pero sa kabila ng lahat, natuto siyang lumaban. Hindi naging madali ang kanyang kabataan. Walang kasiguraduhan ng buhay. Walang koneksyon sa industriya, walang malaking pera. Kaya bata pa lamang siya, natuto na siyang dumiskarte. Bago pa man siya makilala sa telebisyon, iba't ibang trabaho muna ang kanyang pinasok. Ayon sa ilang ulat at interviews, naging DJ muna siya sa isang radio station bago siya tuluyang mapasok sa entertainment industry. Hindi man ito glamorous na trabaho, dito niya unti-unting na-develop ang kanyang talento sa pagpapatawa at pakikipag-usap sa tao. Habang ang iba ay natutulog sa gabi, siya ay nagtatrabaho. Habang ang iba ay nagsasaya, siya ay kumakayod para may maipangtustos sa pang-araw-araw. At tulad ng maraming Pilipino, dumaan siya sa matinding hirap bago marating ang tagumpay. Hindi agad dumating ang swerte. Hindi agad siya sumikat. Marami munang taon ng paghihintay. Maraming rejection, maraming pagkakataong hindi siya napapansin. Pero kahit ganoon, hindi niya binitawan ang pangarap niya. Unti-unti, nakilala si Kuya Jobert dahil sa kakaiba niyang personalidad. Simple lang siyang tao, makulit, natural, magpatawa, at higit sa lahat totoo siya. Doon siya minahal ng publiko. Hindi siya yung tipong pilit magpatawa. Hindi scripted ang karamihan sa kanyang galaw, kaya madaling nakarelate ang mga tao sa kanya. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na mapabilang siya sa telebisyon. Isa ito sa pinakamalaking turning point ng kanyang buhay. Mas dumami ang nakakakilala sa kanya, mas dumami ang opportunities. Naging bahagi siya ng iba't ibang comedy shows at sitcoms. At dito tuluyang sumikat ang pangalang Kuya Jobert. Para sa maraming manonood, isa lamang siyang masayahing komedyante. Pero ang hindi alam ng marami, habang pinapatawan niya ang ibang tao, unti-unti naman siyang kinakain ng sarili niyang problema. Taong 2014, isa ito sa pinakamadilim na yugto ng buhay ni Kuya Jobert. Sa panahong ito, nahulog umano siya sa maling bisyo at maling impluensya. Dahil sa biglaang pag-angat ng kanyang karir, dumating ang panahon na nawalan siya ng kontrol sa sarili. Ayon mismo sa kanya, napariwara siya.
napasama sa maling barkada, nalulong sa droga, at unti-unting nasira ang kanyang buhay. Ito ang masakit na katotohanan sa maraming taong biglang sumisikat. Kapag dumating ang pera, kasama ring dumarating ang tukso. At kapag hindi mo ito kinaya, pwede kang tuluyang malugmok. Unti-unting naapektuhan ang kanyang pag-iisip, lumala ang kanyang depression, lumala ang kanyang emotional struggles, at dumating sa puntong halos gusto na niyang wakasan ang lahat. Noong Agosto 2014, gumulat sa publiko ang balitang nagtangka. Umano siyang tumalon mula sa isang hotel building sa Quezon City. Marami ang nabigla, marami ang nagtaka. Dahil paano nangyari iyon sa isang taong kilalang nagpapatawa, pero dito nakita ng publiko ang tunay na laban ni Kuya Jobert. Hindi lahat ng komedyante masaya sa likod ng kamera. May mga taong magaling magpasaya ng iba, pero sila mismo hindi na alam kung paano sasaya. Ayon sa ilang ulat, nakatanggap umano siya noon ng death threats at dumaan sa matinding emotional breakdown. At dahil sa matinding pressure, halos sumuko na siya sa buhay. Pero hindi doon nagtapos ang kanyang kwento. Sa halip na tuluyang mawala, doon nagsimula ang kanyang pagbabago. Unti-unti niyang inayos ang kanyang buhay, iniwasan niya ang maling bisyo, lumayo siya sa maling impluensya, at nagsimula siyang maghanap ng totoong direksyon. At dito na pumasok ang Diyos sa buhay niya. Hindi naging madali ang kanyang pagbabalik. Maraming taong humusga sa kanya, maraming nagduda kung kaya pa niyang bumangon, pero pinatunayan niyang posible ang pagbabago. Ayon mismo kay Kuya Jobert, malaki ang naging aral sa kanya ng mga nangyari noong 2014. Doon niya na-realize na may buhay pa pagkatapos ng pagkakamali, na hindi pa huli ang lahat para magbago. At mula noon, unti-unti niyang inayos ang kanyang sarili. Mas naging seryoso siya sa buhay. Mas naging maingat siya sa mga taong pinapapasok niya sa kanyang paligid. At higit sa lahat, natutunan niyang pahalagahan ang sarili niya. Habang inaayos niya ang kanyang buhay, unti-unti ring bumalik ang kanyang karir. Muli siyang nakita sa telebisyon, muli siyang tinanggap ng publiko, at mas lalo siyang minahal ng mga tao dahil nakita nila ang kanyang totoong kwento. Hindi siya nagkunwari, hindi niya itinago ang kanyang pagkakamali. Sa halip, ginamit niya itong inspirasyon para makatulong sa ibang tao. Isa ito sa dahilan kung bakit marami pa ring sumusuporta kay Kuya Jobert hanggang ngayon. Dahil authentic siya, hindi perpekto, pero totoo. Habang lumilipas ang panahon, isa na namang emosyonal na kabanata ang dumating sa kanyang buhay. Taong 2021, matapos ang halos 50 taon, nakilala rin niya sa wakas ang kanyang tunay na ina. Isang tagpong nagpaluha sa maraming Pilipino. Sa wakas, nasagot din ang ilan sa mga matagal niyang tanong. Sa unang pagkikita nila, makikita ang halo-halong emosyon kay Kuya Jobert. May saya, may lungkot, may tampo, may pananabik. Pero higit sa lahat, may pagpapatawad. Ayon sa kanyang kwento, matagal niyang kinimkim ang sakit ng pagiging ipinaampon. At noong una raw ay nahirapan siyang tanggapin ang lahat, pero habang tumatanda siya, naunawaan niya rin ang sitwasyon ng kanyang ina noon. Kahirapan ang dahilan, walang ibang choice, at sa huli, pinili niyang magpatawad. Isa ito sa pinakamagandang bahagi ng kanyang kwento dahil ipinakita niya na kahit gaano kasakit ang nakaraan, posible pa ring maghilom ang sugat. Posible pa ring magmahal muli at posible pa ring maging buo. Sa pagdaan ng mga taon, dumating din ang panibagong yugto sa kanyang buhay. Nagdesisyon siyang magsimula muli sa Canada kasama ang kanyang asawa. Para sa iba, baka simpleng paglipat lamang ito ng bansa, pero para kay Kuya Jobert, isa itong simbolo ng bagong simula. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, dumating din siya sa puntong gusto na niyang mamuhay ng tahimik at mas maayos. Sa Canada, nagpatuloy siya sa pagpapatawa. Nagkaroon siya ng stand-up comedy shows, nag-vlog at patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanyang mga tagahanga. Kahit nasa ibang bansa na siya, hindi pa rin siya nakakalimot sa mga Pilipinong sumuporta sa kanya. At hanggang ngayon, dala pa rin niya ang parehong personalidad na minahal ng publiko. Simple, makulit, at palabiro. Pero kung mapapansin mo, mas matured na siya na ngayon. Mas kalmado, mas maingat, mas malalim magsalita tungkol sa buhay. Marahil dahil sa lahat ng kanyang pinagdaanan, dahil kapag dumaan ka sa matinding sakit, nagbabago talaga ang pananaw mo sa mundo. Ngayon maraming tao ang nagtatanong,
Ano na kaya ang mangyayari kay Kuya Jobert sa mga susunod na taon? Magbabalik pa kaya siya ng full-time sa showbiz? O mas pipiliin na lamang niya ang tahimik na buhay sa ibang bansa? Sa totoo lang, siya lamang ang makakasagot niyan. Pero isang bagay ang malinaw, malayo na ang narating niya. Mula sa batang ipinaampon hanggang sa pagiging kilalang komedyante. Mula sa pagiging wasak hanggang sa muling pagbangon. At sa bawat yugto ng kanyang buhay, may aral tayong mapupulot na hindi hadlang ang kahirapan para mangarap, na hindi katapusan ng buhay ang pagkakamali, at higit sa lahat na kahit gaano kadilim ang iyong nakaraan, may pag-asa pa ring magbago. Maraming tao ang humanga kay Kuya Jobert, hindi lang dahil nakakatawa siya, kundi dahil totoo siya. Hindi niya itinago ang kanyang sakit, hindi niya itinago ang kanyang pagkakamali. At sa panahon ngayon, bihira ang mga taong handang ipakita ang kanilang tunay na pinagdaanan. Kaya naman mas naging inspirasyon siya sa marami. Lalo na sa mga taong dumaraan din sa depression, sa mga taong nawawala ng direksyon, at sa mga taong pakiramdam nila wala ng pag-asa. Dahil pinatunayan ni Kuya Jobert na posible pa ring bumangon. Posible pa ring magsimula ulit, at posible pa ring maging masaya pagkatapos ng matinding sakit. Sa likod ng kanyang pagpapatawa, may lalaking minsang nasaktan, nalugmok, at halos mawala ng pag-asa. Pero pinili pa rin niyang lumaban, at marahil iyon ang tunay na dahilan kung bakit maraming Pilipino ang patuloy na nagmamahal kay Kuya Jobert Austria. Dahil hindi lang siya komedyante, isa siyang buhay na patunay na ang taong minsang bumagsak pwede pa ring bumangon. At habang nagpapatuloy ang kanyang buhay sa ibang bansa, dala-dala pa rin niya ang suporta ng maraming Pilipino. Marami pa rin ang umaasang muli siyang mapapanood sa telebisyon. Marami pa rin ang natutuwa sa bawat update niya online. At kahit nagbago na ang kanyang paligid, hindi nagbabago ang kanyang kwento. Kwento ng isang taong lumaban sa hirap, lumaban sa depression, lumaban sa pagkakamali, at lumaban para sa pangalawang pagkakataon sa buhay. Sa dulo ng lahat, isa lang marahil ang gustong iparating ng kanyang kwento. Na hindi mo kailangang maging perpekto para maging inspirasyon. Minsan, ang mga taong maraming sugat, sila pa ang nagbibigay ng pinakamalalim na aral sa buhay. At si Kuya Jobert Austria ay isa sa mga taong iyon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ibahagi mo naman ang iyong komento sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.